Yo! What's up mga Earp? Nandito tayo sa bagong video, and for today is tetest natin tong Tuscany 150. Actually, hindi to test ride. This is my own unit na, no? So this is based on my user experience. So I've been using this for 2 weeks. And syempre, hindi ko pa siya matry sa long ride dahil wala pa akong ORCR, kaya hindi tayo makalayo-layo, no? So ang experience ko pa lang dito, syempre na-try ko rin naman to sa mga sa mga mabibilis, maluluwag na kalsada na, no, na pwede mo mabilis, no? Okay naman siya, maganda naman yung torque niya, no? Ito, nabibigay niya yan, no? Tinodo natin na ganyan, no? Yun, so sobrang ganda ng suspension nito, Marv. Siguro ang suspension nito mabibigyan ko ng 8 out of 10 or 9 out of 10, kasi talaga kahit mapadaan ka sa lubak, hindi mo feel yung tagtag nito, no? Tapos ano pa ba? Isa pa, napakatipid rin sa gas nito, no? So yung 111 yan na kilometers, no? Mga ano yan, nagpagas ako dyan ng mga 2 litro, mga ganyan yung nagastos ko dyan sa 111 kilometers na tinakbo ng motor na ito, no? And ano pa, syempre digital yan, no? Makikita mo na yung orasan, yung voltmeter, kasi nga wala tong kickstart, so mahalaga talaga na may voltmeter tong motor na to, no? Ayan. Accurate naman yung kanyang digital na panel, no? Kasi ito mga linagay kong accessories dito, mga Earth. Ito itong windshield, tsaka itong aking tawag dito, side mirror. Ito kasi yung side mirror na gamit ko ngayon is ito yung Vespa side mirror na. Yan. So ayun lang, ayaw ko dito ang hina ng busina. Yan, no? Syempre isa pang factor na napagpilian ko to, nagustuhan ko to, naka dual shock na siya sa likod, no? Aside from that, naka dual disc brake ka na rin, so talagang sulit, no? So I'm telling you the reason why you have to buy this so now, kasi ang SRP nito is 128,000. So tingin ko sulit naman na yun, or okay na yun para sa price point niya, no? Syempre ito ay 150cc na rin, no? Yun nga lang, wala siyang ABS. Pero may ano naman to, combi brake system, no? So konting piga mo lang dito, okay na yung kanyang braking. Maganda ang braking system nito, mga Earth, kahit di naka ABS, no? So medyo alangan pa ako sumingit-singit sa mga gantong masikip na lugar, kasi hindi ko pa masyadong gamay itong motor na to, no? 2 weeks pa lang itong motor na to. Yan nga, ang tinatakbo pa lang niya is 112 kilometers. Yan. So yun lang. Ito, ang hirap din hanapan nito ng mga aftermarket accessories, no? Kagaya nito, itong windshield na gamit natin. Itong windshield na gamit ko, pang yan, pang Honda Stylo. So itong galing pa to ng Indonesia, no? Sa Shopee ko yung binili, no? So hindi siya fit kasi ito may mga kantukan dyan, and then medyo matagtag siya, kaya
ayun, hindi siya masyadong stable para sa akin. Sige tayo dito. Yeah. So, daan-daan pa tayo dito. May event ata dyan sa Coliseum. Ay sa ano pala, Oval. Ang traffic ngayon eh. Yun, so noong unang bili ko dito, di masyadong naka-fix yung ano niya, yung side mirror. Kaya medyo ang hirap kasi nito i-adjust ng side mirror eh, dahil masyadong malalim yung kabitan niya, yung tornilyo dito, no? Kaya medyo mahirap. Yun, ginawan ko na lang ng paraan. May adapter yan para at least ma-adjust natin yung kanyang side mirror, no? Yung side mirror nito, yung mga nakikita nyo sa video, bilog yung side mirror eh, pero ito hindi siya hindi siya bilog nung nakuha ko. Medyo parang yung stock ng Yamaha M3 na medyo square, ganun. Pero ang ganda ng visibility no? Kaya lang nagpalit nga ako ng side mirror kasi mas gusto ko yung classic style, no? Vespa style, no? Yun. Ano pa ba? Wala lang dito rin mga Earth yung start stop system, no? Usually dito yan. Then daan tayo sa lubak, hindi masyado nating naramdaman yung pagkalubak na yun, kahit medyo malalim yung lubak nun, hindi tayo nahirapan. Ang lahat ng ilaw nito LED na rin, so napakaliwanag nito sa gabi mga Earth. Hindi na tayo mahihirapan, no? Tingin ko kahit walang MDL maganda na yung ilaw nito, no? Tsaka ewan ko, parang hindi naman bagay dito kung lalagyan ng mini driving light. So, ano pa ba? Ito, ang ganda ng power niya eh, no? 150cc, okay naman siya. Ito nga lang nabili kong kailangan patabasan talaga to kasi gumagasgas dun sa sa may gilid ng head unit, headlight, no? Kaya medyo may konting gasgas na, kaya kailangan talagang patabasan. Hindi ko alam kung saan pwede magpa grinder nito. Sa mga siguro dito try natin. Boss, nagko-custom ba kayo? Fit? Ko-custom kayo ng ito ipapagrind ko sana para hindi siya tatama. Wala. Okay po. Ayun, hindi sila nag-aano dito. Grind. Yun lang talaga. Hindi ko rin kasi malaman kung fit ba dito yung sa Benelli, Panarea, no? Kasi yun, may bilihan ng mga marami ng accessories. Kaso lang napakamahal ng ng windshield no, nasa 3,000 yung windshield tsaka yung bracket, no? So talagang mapaparay ka. And yung kanyang lagayan na bracket, top box bracket, no? Mahirap pa hanapan, wala pa. Meron naman sa Shopee, kaso lang mga Earth,
sobrang mahal, nasa 4,000, no? O ginto pa ang presyo nga kasi limited ang demand, no? Hindi tayo basta-basta makakakuha ng stock ng mga ganun, kaya medyo mahal, and manggagaling pa siya sa ibang bansa yun. So itong motor nga pala, Tuscany 150 is collaboration din to with GPX Taiwan, no? So marami ring SYM na collaboration sa GPX, yung drone 160 ba yun or 150, collaboration din with GPX ng Thailand, no? Yan, smooth na smooth naman siya. Yung handling niya okay, magaan naman siya dalhin, no? To di naman siya matagtag, no, pag ida-drive mo sa bumpy roads to. At napakakapal din ng gulong nito, mga kaya ano, okay din to sa bangkingan kasi yung tread niya, yung gulong niya talagang andun sa gilid, okay na, okay. So 12 inches ang kanyang wheelbase. Hindi ko lang nakita kung ano talaga yung tunay na sukat ng gulong ito kasi nandito sa isa nasa biyahe. Hindi ko natandaan kung ano yung talagang sukat ng gulong niya. So ayun nga, dahil naka-sale tong presyo nito, dating 128,000, ngayon ay 115,900. So bali siya ay 116k, no? So napakalaking discount na yan, almost 15,000, no, pag bumili kayo ng cash. And kung gusto niyo naman maghulugan, meron ako nakita 20k ang down payment, pero pag mga 20k ang down payment, yung mga papalo na lang siguro to ng 36 months ng mga 4,000 or 4,500, mga ganun na yung monthly nyo for 36 months. Meron naman din pag sa Mitsukoshi, meron naman din silang mga ibang payment monthly plans, no? Merong 30, merong 24, no? So kayo na lang mamimili, depende sa budget nyo. So far okay naman tong Tuscany 150 for my as of my experience, no? Yun lang talaga, ang hirap lang talaga maghanap ng kanyang accessories or natanong ko rin nga kasi paano kung parts nito by order, no? So hindi ko sure kung saan o-order yung parts nito, pero sa kasa pwede kang umorder, no? Sa mga dealer kung saan makuha yun. Yun, tapos 2 weeks na to sa akin. Yun, wala pa rin yung ating LTO registration, no? So ngayon pala, no, pag bibili ka ng motor na brand new, si LTO, si Kasa, dediretso na yung pangalan mo sa LTO. No? So makikita mo na yung OR mo, marireceive mo na sa mismong LTO portal mo. So expecting ko kasi mga gantong araw, nung Friday meron na akong ORCR, no? Pero wala pa dahil nga yun nga ang ibinibida, diba, ng LTO na 7 days that may ORCR, may OR ka na, no? CR, follow na lang yung plaka. So ayun, hopefully next week meron na tayong plaka para mabigyan ko pa kayo ng full detailed review kung gaano siya katulin, no? Test ride natin, tatry rin natin kung gaano kabilis to, yung top speed, no? Syempre mahirap pa mag top speed ngayon dahil yun nga, masikip ang mga kalsada dito. Yun na lang siguro sa video ito, and salamat sa panonood. Yeah.
Peace.